magsimula sa malumanay at nakakaengganyong tono. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang aral mula sa isa sa mga tinitingala sa larangan ng personal development, si Jim Rohn, at kung paano ito konektado sa mga aral na matatagpuan natin sa Biblia. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. May isang tanyag na kasabihan si Jim Rohn. Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Sa Tagalog, ang formal na edukasyon ay magbibigay sa iyo ng ikabubuhay. Ang sariling pag-aaral ay magbibigay sa iyo ng kayamanan. Napaisip ba kayo kung ano ang ibig sabihin nito? Ang formal na edukasyon, tulad ng pag-aaral natin mula elementarya hanggang kolehiyo, ay nagbibigay sa atin ng mga kasanayan para makakuha ng trabaho. Mahalaga yan, walang duda. Ito ang pundasyon para kumita at matustusan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pero ayon kay Jim Rohn, may mas malalim pa rito. Yung fortune o kayamanan na tinutukoy niya ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay kayamanan sa kaalaman, sa karunungan, sa karakter, at sa pagkakaroon ng mas makabuluhang buhay. At ito raw ay nakukuha sa self-education o ang patuloy na pag-aaral sa sariling kusa. Ano ba ang self-education? Ito yung pagbabasa ng mga libro kahit tapos ka na sa eskwela. Ito yung pakikinig sa mga podcast na nagbibigay ng bagong kaalaman. Ito yung pag-attend sa mga seminar, panonood ng mga educational video, o paghahanap ng mentor na gagabay sa'yo. Ito yung desisyon na araw-araw may bago kang matututunan para mas mapabuti ang iyong sarili. Ang nakakatuwa, ang prinsipyong ito ay hindi bago. Libo-libong taon na itong itinuturo sa atin. Sa Aklat ng Kawikaan sa Biblia, Kabanata 1, Talata 5, sinasabi, "Makinig ang pantas at madagdagan ang kaalaman, at ang taong may unawa ay magtatamo ng patnubay." Pansinin ninyo, hindi sinabing makinig ang walang alam. Ang sinabi, makinig ang pantas. Kahit na ikaw ay matalino na, marami ng alam, o eksperto na sa iyong larangan, ang tunay na karunungan ay nasa patuloy na pakikinig at pagdaragdag ng kaalaman. Hindi ito tumitigil kapag nakuha mo na ang iyong diploma. Ang pagkatuto ay isang panghabambuhay na paglalakbay. Ang formal na edukasyon ay parang pagbibigay sa iyo ng mapa. Pero ang self-education ang nagtuturo sa iyo kung paano basahin ang mapa, kung paano mag-navigate sa mga hindi inaasahang daan, at kung paano tuklasin ang mga lugar na wala sa mapa. Ito ang nagbibigay sa atin ng flexibility at wisdom para harapin ang mga pagbabago sa buhay. Isipin ninyo, ang taong humihinto sa pag-aaral ay parang ilog na hindi umaagos. Sa kalaunan, ito ay mansa-stagnate. Ngunit ang taong patuloy na nag-aaral ay parang ilog na tuloy-tuloy ang agos, laging sariwa, laging buhay, at nakakapagbigay buhay din sa iba. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay ito, huwag tayong makontento sa kung ano lang ang alam natin. Araw-araw, maglaan tayo ng oras para matuto ng bago. Magbasa ng isang chapter ng libro. Makinig sa isang insightful na talk. Magtanong sa mga taong mas may alam sa atin. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag pinagsama-sama, ay magdudulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Ang tunay na kayamanan, ang kayamanan ng isip at espiritu, ay naghihintay sa mga taong hindi nagsasawang matuto. Salamat sa panonood mga kaibigan. Sana ay may napulot kayong aral ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang discussions na tulad nito. Hanggang sa muli,